Kumusta po ako si Dr. Carlos Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatanda. Sa mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga senior na tulad ninyo na mapanatili ang kanilang lakas, intimasya at dignidad hanggang sa kanilang ika-70 ika-80 at higit pa. Ginugol ko ang maraming dekada sa mga klinika laboratorio ng pananaliksik at mga bulwagan ng pagtuturo at narito ako para magbahagi ng ilang napakahalagang payo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang hindi pangangalaga sa inyong pinakapribadong pangangailangan pagkatapos ng edad na 60 ay maaaring tahimik na magnakaw ng inyong sigla, paliitin ang inyong mga kalamnan, agawin ang inyong tulog at pataasin pa ang panganib ng nakamamatay na pagkahulog. Tila hindi ka panipaniwala, ngunit ang katotohanan ay maraming senior ang hindi namamalayang pinabibilis nila ang kanilang sariling paghina sa pamamagitan lamang ng pagpapabaya sa malalim na natural at nagbibigay buhay na gawaing ito. Ang pagbalewala sa inyong kalusugang sexual habang kayo ay tumatanda ay hindi simpleng bagay. Ito ay mapanganib at mas seryoso ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Madalas sinasabi ng lipunan sa mga nakatatanda na ang mga pangangailangang iyon ay dapat nang maglaho kasabay ng edad, na normal lang na mawalan ng pagnanasa, na huminto sa pagkalinga, na hayaan na lang ang bahaging iyon ng inyong sarili. Ngunit sa katotohanan, kapag itinigil ninyo ang pakikibahagi sa malusog at natural na pangsariling kasiyahan, ang inyong katawan ay magsisimulang magbayad ng tahimik at masakit na halaga. At ang mga kahihinatnan ay hindi lamang sa inyong silid-tulugan. Aapekto ito sa inyong puso, sa inyong mga buto, sa inyong utak, sa inyong enerhiya, at maging sa inyong mismong kaligtasan. Sa gabay natin ngayon, ibubunyag ko ang 7 mapanganib na bagay na maaaring mangyari kung hihinto kayo sa masturbasyon pagkatapos ng edad na 60, na suportado ng agham klinikal na karanasan at mga kwento mula sa mga tunay na senior na natutunan ang aral na ito sa mahirap na paraan. Higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang simple at pribadong gawi ay maaaring aktwal na maprotektahan ang inyong kasarinlan, palakasin ang inyong enerhiya, pangalagaan ang inyong linaw ng isip at pahabain pa ang inyong buhay. Ang ilan sa mga epektong ito ay kagulat-gulat. Isa sa partikular na madalas na pagkakamalang bahagi lang ng pagtanda ay direktang naiugnay sa mas madalas na pagkakaospital at maagang pagkamatay ng mga senior. Manatili po kayo sa akin dahil ang kaalamang ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay sa inyong mga huling taon ng may lakas at kalayaan o panonood na lang habang ito'y unti-unting nawawala bawat masakit na hakbang. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo naka-subscribe, malugod ko kayong inaanyayahang pindutin ang button na iyan at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang isa pang mahalagang kaalaman sa kalusugan na idinisenyo para protektahan ang inyong lakas sigla at kasarinlan. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang mensaheng ito, i-type ang isa sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay mayroon akong maaaring pagbutihin, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na mas mapagsilbihan kayo. Pabilis na pagkawala
ng kalamnan sarcopenia. Naaalala ko pa noong kausap ko ang isang pasyenteng nagngangalang Roberto. Siya ay 24 na taong gulang, matalas ang isip at puno ng mga kwento. Ngunit nang oras na para tumayo siya mula sa kanyang silya, inabot siya ng 3 subok. Nanginginig ang kanyang mga binti, nakakapit ang kanyang mga kamay sa gilid ng upuan para sa suporta, at ang lungkot sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Hindi niya maintindihan kung paano siya humina ng ganoon kabilis. Ang hindi pagtanto ni Roberto at ng napakaraming senior ay ang pagpapabaya sa intimong pangangalaga sa sarili pagkatapos ng edad na 60 ay maaaring tahimik na magpabilis sa pagkawala ng kalamnan, isang mapangwasak na kondisyong tinatawag na sarcopenia. Ang inyong mga kalamnan ay hindi lamang para sa panlabas na anyo. Ito ang inyong proteksyon, inyong kasarinlan, inyong lakas buhay. Ngunit sa sandaling itigil ninyo ang mga gawaing nagpapasigla sa inyong mga hormone, testosterone, growth hormone, oxytocin, sinisimulan ng inyong katawan na talikuran ang inyong mas ng kalamnan. Araw-araw, linggo-linggo lumiliit ang inyong mga kalamnan nang walang malinaw na babala. Hindi kayo magigising isang umaga na hindi na makalakad. Hindi mas malupit pa riyan. Ito ay isang mabagal na pagnanakaw. Isang umaga, mapapansin ninyo na parang mas matarik ang hagdan. Pagkalipas ng ilang linggo, mas mabigat na buhatin ang mga pinamili. Tapos isang araw, ang simpleng pagkahulog ay magiging pananatili sa ospital o mas malala pa ang simula ng katapusan. Ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral na pagkatapos ng edad na 80, nawawalan ang mga adulto ng halos 3% hanggang 5% ng kanilang mas ng kalamnan bawat dekada kahit na may normal na aktibidad. Ngunit kung pababayaan ninyo ang malusog na sexual na stimulasyon, mas bumibilis ang pagkawala nito. Malinaw ang mensahe ng inyong katawan, gamitin mo o mawawala ito. At kapag nawala ito, hindi lamang lakas ang nawawala sa inyo. Nawawala ang inyong kakayahang kumilos, nawawala ang inyong balanse, nawawala ang inyong kalayaan. Nang walang sapat na hormonal na stimulasyon, ang mga kalamnan sa paligid ng inyong balakang hita at gitnang katawan core, ang mga mismong kalamnan na nagpapanatili sa inyong nakatayo at nakakalakad, ay nagsisimulang manghina. Maging ang maliliit, tila hindi mahalagang kalamnan sa inyong mga kamay at paa ay nagsisimulang manghina. Lumuluwag ang inyong hawak, umiikli ang inyong mga hakbang, nagiging delikado ang inyong balanse. At sa lahat ng ito, maaaring isisi ninyo ito sa pagtanda, hindi namamalayan na bahagi nito ay maiiwasan sana. Isipin ninyo na mawalan ng 30% ng inyong mas ng kalamnan pagdating ninyo ng edad na 70. Pagkatapos isipin ninyo na subukang saluhin ang sarili habang nahuhulog gamit ang katawang wala ng lakas para tumugon. Hindi lamang ito tungkol sa hirap sa pagtayo o pag-akyat ng hagdan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang pagkahulog, ang nangungunang sanhi ng kamatayang kaugnay ng pinsala sa mga taong higit sa 80 ang edad. Karamihan sa mga nakamamatay na pagkahulog ay hindi nangyayari dahil sa madulas na sahig o aksidenteng pagkadapa. Nangyayari ito
dahil hindi na kayang iligtas ng katawan ang sarili nito. At kapag umabot na sa kritikal na punto ang pagkawala ng kalamnan, halos imposible na itong maibalik. Maaaring makatulong ang physical therapy, maaaring makatulong ang ehersisyo, ngunit ang pinakasimple at pinakanatural na proteksyon, ang pagpapanatili ng inyong kalusugang hormonal sa pamamagitan ng intimong pangangalaga sa sarili, ay napabayaan noong ito pa ang pinakamadaling panatilihin. Hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa paghawak sa lakas na nagbibigay kahulugan kung sino kayo. Ito ay tungkol sa kakayahang bumangon mula sa inyong silya nang walang tulong, maglakad papunta sa inyong kusina at lutuin ang paborito ninyong pagkain, lumabas at maramdaman ang lupang matatag sa ilalim ng inyong mga paa. Hindi maramdaman itong sumasalpok sa inyo sa isang pagkahulog na hindi ninyo mapipigilan. Ang kwento ni Roberto ay hindi kinakailangang magtapos sa tungkod at walker. Ngunit, nang maintindihan niya kung ano ang nangyayari, malaki na ang pinsala. Huwag ninyong hayaang mangyari iyan sa inyo, dahil kung sa tingin ninyo ay nakakatakot ang pabilis na pagkawala ng kalamnan, maghintay kayo hanggang marinig ninyo kung paano tahimik na nanakawin ng pagpapabaya sa inyong intimong kalusugan ang inyong isip at mga alaala. Isang tahimik na magnanakaw na higit na mapanganib kaysa sa inyong inaakala. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring magkomento ng numerong 1 sa ibaba para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, tumungo na tayo sa ikalawang punto. Mas mataas na panganib ng pagkahulog at pagkabali. May isang tunog na hinding-hindi ko malilimutan, ang matinis at nakakadurog pusong lagapak ng isang pagkahulog. Nangyari ito mismo sa labas ng aking klinika isang hapon. Isang nakatatandang Ginoo na nagngangalang Haroldo na katatapos lang ng kanyang appointment ang natisod sa isang maliit na baitang. Hindi ito isang dramatikong pagkahulog. Hindi ito isang mapanganib na bangin o madulas na sahig. Isa lang itong maling hakbang. Ngunit ang tunog ng kanyang nabaling balakang ay bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ito ang tunog ng isang buhay na nagbago sa isang iglap. Maraming senior ang nag-aakala na ang pagkahulog ay nangyayari lamang sa mga taong pabaya na hindi tinitingnan ang kanilang dinaraanan. Ang katotohanan ay higit na nakakatakot. Nangyayari ang pagkahulog dahil ang katawan na dating malakas at tapat na kasama ay wala ng lakas ng kalamnan, balanse o reflexes para protektahan ang sarili. At kapag itinigil ninyo ang pag-aalaga sa natural na kalusugan ng inyong katawan sa pamamagitan ng regular na intimong pangangalaga sa sarili, pinapayagan ninyong unti-unting mabulok ang sistemang proteksyon na iyon mula sa loob. Nang walang palagiang hormonal na stimulasyon, nang hihina ang inyong mga kalamnan. Ngunit ang mas malala pa, nagsisimulang pumalya ang inyong kontrol sa nerbiyos at kalamnan, neuromuscular control. Nawawala ang inyong kakayahang mabilis na tumugon. Ang inyong mga reflex na dati kumikilos sa isang kisapmata ngayon ay mabagal nang gumalaw. Nagpapadala ang inyong utak ng tamang mensahe
ngunit hindi na makatugon ng mabilis ang inyong katawan. Ang bahagyang pagkaantalang iyon ay sapat na para manalo ang grabidad. Brutal ang mga estatistika. Isa sa bawat 4 na Pilipinong may edad na 16 o pataas ang nadadapa kada taon at marami pa sa ibang bansa. Mas masahol pa ang pagkahulog, ang nangungunang sanhi ng kamatayang dulot ng pinsala sa mga nakatatanda. Mabalian ka ng balakang pagkatapos ng atintimimo at ang tsansa mong mamatay sa loob ng susunod na taon ay tataas ng hanggang 30%. 30%. Isipin ninyo iyan. Ang isang simpleng tila hindi nakapipinsalang pagkahulog ay maaaring magsimula ng sunod-sunod na mga pangyayari na hahantong sa permanenteng kapansanan, isang nursing home o mas malala pa. At nagsisimula ito ng napakatahimik. Baka masalo ninyo ang sarili sa pagkakatisod minsan o 2 beses at balewalain ito. Baka makaramdam kayo ng kaunting pagkaalanganin kapag may inaabot sa itaas. Baka sabihin ninyo sa sarili na bahagi lang ito ng pagtanda, ngunit hindi lang ito pagtanda. Ito ang direkta at mapangwasak na resulta ng isang katawang nawalan ng kapangyarihang magprotekta. Ang kwento ni Haroldo ay hindi nagtapos sa isang pagkahulog na iyon. 3 linggo siyang nanatili sa ospital, pagkatapos ay 6 na buwan sa isang rehabilitation center. Hindi na niya ganap na naibalik ang kanyang kasarinlan, ang kanyang dignidad, ang kanyang diwa. Lahat sila ay nagdusa dahil sa isang maling hakbang na iyon. Hindi sana kailangang mangyari. Kung sana'y nakilala niya ang mga banayad na senyales ng mas maaga, kung sana'y kumilos siya para mapanatili ang lakas at kakayahang tumugon na lubhang kailangan ng kanyang katawan. Kita ninyo, ang pagkahulog ay hindi aksidente. Sila ay mga sintomas. Malalakas mararahas na sintomas ng tahimik na pagkabulok na nangyayari sa loob ng katawan sa loob ng maraming taon. At bagamat hindi ninyo maiiwasan ang bawat pagkadulas, maaari ninyong lubos na mabawasan ang inyong panganib sa pamamagitan ng pagpapanatiling malakas ng inyong mga kalamnan, matalas ang inyong mga nerbiyos at buhay, ang inyong mga reflex sa pamamagitan ng mga gawi na nagpaparangal at nagpapasigla sa pinakamalalim na pangangailangan ng inyong katawan. Tanungin ang inyong sarili, ilang pagkakataon ang ibinibigay ng buhay para makaiwas sa isang sakuna na hindi mo nakikita? Ilang babala ang natatanggap mo bago ka abutin ng lupa at magbago ang lahat? Dahil kung sa tingin mo ay nakakatakot ang mabalian ng buto, maghintay ka hanggang malaman mo na ang susunod na kahihinatnan ng pagpapabaya sa iyong intimong kalusugan ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa mabagal at nakakatakot na pagnanakaw sa iyong mismong isipan, pagbaba ng kakayahang pangkaisipan at pagkawala ng alaala. Naaalala ko ang isang pasyenteng nagngangalang Margarita. Lagi siyang matalas ang isip tipo ng babae na naaalala ang bawat detalye ng usapan mula pa 10 taon na ang nakalipas. Ngunit sa edad na 72, nagsimula siyang makalimot ng maliliit na bagay. Isang pangalan dito, isang petsa doon. Tapos lumala pa. Isang araw, hindi niya mahanap ang daan pauwi mula sa palengke, isang lugar na dinadayo niya sa loob ng maraming dekada.
Akala ng kanyang pamilya, normal lang iyon sa pagtanda. Nagkamali sila. Ang nararanasan ni Margarita ay pagbaba ng kakayahang pangkaisipan, isang tahimik at gumagapang na magnanakaw na nagnanakaw sa mga senior ng kanilang mga alaala, kanilang kasarinlan at kalaunan ng kanilang mismong pagkakakilanlan. Karamihan sa mga tao ay hindi napagtatanto kung gaano kalaki ang koneksyon ng katawan at isip. Iniisip nila na ang pagkawala ng alaala ay hindi maiiwasang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit iyan ay isang mapanganib na alamat. Ang katotohanan, ang pagpapabaya sa intimong pangangalaga sa sarili at pagbalewala sa natural na pangangailangan ng katawan ay maaaring tahimik na magpabilis sa paghina ng utak. Ang malusog na sexual na stimulasyon ay hindi lamang nakakaapekto sa katawan. Pinupuno nito ang utak ng mahahalagang kemikal tulad ng dopamine, serotonin at oxytocin, mga sangkap na kritikal sa pagpapanatili ng matalas na pag-iisip, emosyonal na katatagan at mental na tibay. Kapag huminto ang stimulasyong ito, para kang nagpatay ng supply ng gasolina sa isang maselang makina. Bumababa ang daloy ng dugo sa mga kritikal na bahagi ng utak, nagiging hindi balanse ang mga hormon at ang mga landas ng nervyos neural pathways na dating mabilis kumilos ay nagsisimulang manghina. Kung wala ang mga palagiang senyales na ito para panatilihing buhay sila, ang alaala, focus at maging ang regulasyon ng emosyon ay nagsisimulang masira. Ang nagsisimula bilang paglimot ng isang salita o pagkawala ng mga susi ay maaaring mabilis na lumaki at maging kalituhan pagkawala sa sarili at mapangwasak na pagkawala ng kakayahang pangkaisipan. Kinukumpirma ng mga siyentipikong pag-aaral na ang mga senior na nagpapanatili ng anumang anyo ng sexual na pagpapahayag, ibinahagi man o pribado, ay may mas mahusay na kasanayan sa pananalita, mas malakas na executive functioning, at mas mabagal na pag-unlad ng mga sakit tulad ng demensya at Alzheimer's. Hindi ito teorya, ito ay katotohanan. Kapag binaliwala o pinigilan ninyo ang pinakapangunahing pangangailangan ng inyong katawan, hindi lamang ninyo binabaliwala ang mga pisikal na pangangailangan. Ginugutom ninyo ang inyong utak ng sustansyang lubos nitong kailangan para manatiling buhay at alerto. Nakita ko na ito ng napakaraming beses, isang masigla at matalinong tao na unti-unting nagiging anino na lamang ng dati niyang sarili, nakakulong sa isang isip na hindi na kayang harapin ang pinakasimpleng mga gawain. At ang trahedya ay karamihan dito ay maiiwasan sana o kahit papaano ay naantala sa pamamagitan ng simple at natural na mga gawi na nagpaparangal sa koneksyon ng katawan at utak. Ang paghina ni Margarita ay nakakadurog ng puso, hindi dahil nangyari ito ng biglaan, kundi dahil nangyari ito ng tahimik. Nakalimutan niya ang mga pangalan, pagkatapos ay mga mukha, pagkatapos ay ang sarili niyang refleksyon. Ang panonood sa kanyang pagpupumilit na makilala ang kanyang mga apo ay isa sa pinakamahirap na sandali sa aking karera. At hindi sana kailangang umabot doon. Ang utak tulad ng anumang ibang organ ay sumusunod sa patakaran ng gamitin mo o mawawala ito.
Pabayaan ang mga pangunahing pangangailangan ng katawan at ang isip ang magdurusa. Kapag hinayaan ninyong maglaho ang intimasya, kahit na pribadong intimasya, nanganganib kayo ng higit pa sa kalungkutan. Nanganganib kayong mawala ang mismong esensya ng inyong sarili, ang mga alaala, ang mga kwento, ang pagmamahal, ang tawanan na bumubuo kung sino kayo. Hindi ninyo maaaring ipagsawalang bahala ang inyong isip. Kapag nagsimula ng malutas ang mga koneksyon, walang simpleng paraan para ibalik ang mga ito. Ang pag-iwas, hindi ang pagkukumpuni, ang inyong pinakamalaking kakampi. Dahil kung sa tingin ninyo ay nakakatakot ang mawalan ng mga alaala, maghintay kayo hanggang matuklasan ninyo kung paano kayo nanakawan ng pagpapabaya sa inyong intimong kalusugan ng isang bagay na mas mahalaga pa, ang inyong kakayahang maghilom, magpahinga, at makahanap ng tunay na kapayapaan sa gabi. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang mahalaga ang mga kaalamang ito, mangyaring magkomento ng numerong 1 sa ibaba para ipaalam sa akin na narito kayo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Hindi magandang kalidad ng tulog at insomnia. Minsan nakausap ko ang isang lalaking nagngangalang Eduardo, isang malakas at determinadong 70 taong gulang na ginugol ang kanyang buhay sa pagtatrabaho sa labas, nagtatayo ng mga bahay para sa iba. Ngunit nang umupo siya sa aking opisina, guwang ang kanyang mga mata sa pagod. Gabi-gabi, sabi niya sa akin, nakahiga siyang gising sa kama, nakatitig sa kisame, nagdarasal para sa tulog na hindi dumarating. Nanangkit ang kanyang katawan, nagkakarera ang kanyang isip, at bawat gabing walang tulog ay nagnanakaw ng isa pang piraso ng kanyang kalusugan, kanyang saya, at kanyang pag-asa para sa hinaharap. Maraming tao ang minamaliit ang mapangwasak na epekto ng hindi magandang tulog. Iniisip nila na ito'y maliit na abala lamang, isang bagay na maaaring ipagsawalang bahala sa pamamagitan ng dagdag na tasa ng kape kinaumagahan. Ngunit para sa mga senior, ang nagugulong tulog ay hindi lamang nakakapagod. Ito ay nakamamatay. Ang tulog ay kung kailan nagkukumpuni ang katawan, kung kailan nililinis ng utak ang mga nakalalasong dumi, kung kailan bumabagal at naghihilom ang puso. Kung wala ito, bawat sistema sa inyong katawan ay nagsisimulang gumuho. Kapag pinabayaan ninyo ang malusog na sexual na stimulasyon, nawawalan kayo ng isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng kalikasan para sa regulasyon ng tulog. Ang orgasm ay nagtitrigger ng paglabas ng mga hormone tulad ng prolactin, oxytocin at serotonin, mga natural na pantulong sa pagtulog na nagpaparelax sa katawan, nagpapakalma sa isip, at naghahanda sa inyo para sa malalim at nakapagpapanumbalik na pahinga. Kung wala ang regular na paglabas na ito, nananatiling tensyonado ang katawan, hindi mapakali ang isip. Nakukulong kayo sa isang masamang siklo. Habang mas pagod ang nararamdaman ninyo, mas nagiging mahirap makatulog. At ang hindi magandang tulog ay hindi isang simpleng istorbo. Pinatataas nito ang inyong panganib sa atake sa puso, stroke, diabetes, depresyon, humihinang resistensya, at maging ilang uri ng kanser. Pinaliliit nito ang mga sentro ng alaala sa inyong utak, pinabibilis ang pagbaba ng kakayahang pangkaisipan,
at pinahihina ang inyong mga kalamnan at buto. Bawat oras ng nawalang tulog ay isa pang bitak sa pundasyon ng inyong kalusugan. Pinanood ko si Eduardo na nahihirapan sa kanyang mga araw. Lumala ang kanyang balanse, pumalya ang kanyang alaala, nagsimulang manginig ang dati niyang matatag na mga kamay. Napansin ng mga kaibigan na naging mainitin ang kanyang ulo, malayo halos multo na lang ng masiglang lalaki na dati niyang pagkatao. Pumalo ang kanyang presyon ng dugo, tumaas ang kanyang blood sugar. Nagdagdag ang kanyang doktor ng mas maraming gamot sa kanyang listahan, ngunit wala sa mga ito ang tumutugon sa tunay na ugat ng problema, ang tahimik na pagbagsak ng kanyang natural na ritmo ng pagtulog. Mayroong isang bagay na lubhang malupit sa pagkakahiga ng gising gabi-gabi, nararamdaman ang iyong katawan na unti-unting nasisira habang wala kang magawa para pigilan ito. Ang insomnia ay hindi lamang tungkol sa pagkapagod. Inaalis nito ang iyong dignidad, ang iyong enerhiya, ang iyong kakayahang mamuhay ng lubusan. Iniiwan ka nitong vulnerable sa pagkahulog, impeksyon, aksidente, at sa mabagal, dumadagundong na bigat ng depresyon. At ang trahedya ay isa sa pinakasimple, pinakanatural na paraan para protektahan ang iyong tulog, ang pag-aalaga sa pangangailangan ng iyong katawan para sa pagpapalaya at koneksyon, ay nabaon sa ilalim ng kahihiyan, maling impormasyon at maling paniniwala na ang mga ganitong pangangailangan ay nawawala kasabay ng edad. Hindi sila nawawala. Ang pangangailangan ng iyong katawan para sa intimasya, haplos at pagre-relax ay nananatili gaano man karami ang kandila mo sa iyong birthday cake. Kung kayo ay pabiling-biling sa gabi, kung gumigising kayong mas pagod kaysa noong kayo ay natulog, kung natatagpuan ninyo ang sarili na kinatatakutan, ang madilim na oras, sa halip na salubungin ito, alamin ito, hindi ito bahagi lamang ng pagtanda. Ito ay isang babala, at ang pagbalewala rito ay maaaring humantong sa mabilis at hindi na maibabalik na paghina ng inyong kalusugan at kasarinlan. Ang tulog ay hindi opsyonal, ito ay kaligtasan. At ang pag-aalaga sa inyong natural, intimong mga ritmo ay isa sa pinakamakapangyarihang regalo na maibibigay ninyo sa inyong katawan para mabawi ang kapayapaan at pagpapanumbalik na lubos nitong hinahangad. Dahil kung sa tingin ninyo ay mapanganib ang mawalan ng tulog, maghintay kayo hanggang malaman ninyo kung paano kayo ubusin ng emosyonal na pagkagutom. Mula sa loob mag-iiwan ng isang hungkag na bersyon ng masiglang diwa na dati ninyong taglay. Mas mataas na panganib ng depresyon at pangungulila. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na umupo si Ging Anderson sa tapat ko, namumuo ang luha sa kanyang pagod na mga mata. Siya ay 74 taong gulang byuda ng halos isang dekada at ginugol ang karamihan ng kanyang mga araw ng mag-isa sa isang maliit na bahay na puno ng mga litrato ng mga taong hindi na dumadalaw. Pakiramdam ko para akong hindi nakikita, bulong niya habang magkahawak ang kanyang mga kamay na para bang pinipigilan ang sarili na gumuho. Ang nararanasan niya ay hindi lamang kalungkutan. Ito ay isang malalim, kumukonsumong pangungulila, yung tipo na kumakain sa kaluluwa ng tahimik. At sa likod nito
ay isang napabayaang katotohanan na iilan lamang ang nangangahas pag-usapan ang mapangwasak na epekto ng emosyonal at pisikal na pagkagutom habang tayo ay tumatanda. Ang pangungulila ay hindi lamang isang hindi komportableng pakiramdam. Ito ay isang biolohikal na senyales ng babala kasing apura at kasing mapanganib ng sakit o gutom. Kapag ipinagkait ninyo sa inyong sarili ang koneksyon, kahit sa pinakapribadong anyo nito, binibigyang kahulugan ito ng inyong utak at katawan bilang isang emergency na nagbabanta sa buhay. Tataas ang antas ng cortisol, sisidhi ang pamamaga, babagsak ang immune function. Ang panganib ng sakit sa puso, stroke, dementia, at maging ang maagang pagkamatay ay sisirit pataas. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang talamak na pangungulila ay nagpapataas ng inyong panganib ng maagang pagkamatay ng hanggang 45%. Isang estatistikang mas nakamamatay kaysa sa obesidad o matinding paninigarilyo. Ang regular at malusog na sexual na pagpapahayag, kabilang ang pribadong pangsariling kasiyahan, ay isa sa pinakamakapangyarihang panlunas sa pangungulila. Pinapasigla nito ang paglabas ng oxytocin, madalas tawaging bonding hormone o hormon ng pagkakabuklod, na lumilikha ng pakiramdam ng pagiging malapit, pagmamahal, at emosyonal na init. Ipinaaalala nito sa inyong katawan at isip na kayo ay konektado pa rin, buhay pa rin, karapat-dapat pa rin sa pagmamahal at haplos. Kung wala ito, nanlalamig ang puso, tila mas malayo ang mundo, at ang mga araw ay dumadaan na walang saya, walang kahulugan, walang pag-asa. Nakita ko na ang napakaraming senior na unti-unting nawawala sa anino dahil naniniwala silang ang kanilang pangangailangan para sa intimasya ay may petsa ng pagkapaso. Umatras sila hindi lamang mula sa iba, kundi mula sa kanilang sarili. Kinumbinsi nila ang kanilang sarili na ang paghahangad ng haplos ng pagmamahal ng pisikal na kaginhawaan ay isang bagay na kahiya-hiya, isang bagay na dapat ibaon at kalimutan. Ngunit ang puso ng tao ay hindi kailanman humihinto sa pangangailangan ng koneksyon. At kapag ang pangangailangang iyon ay binalewala, ito'y nagiging kapaitan, kawalan ng pag-asa, at dumudurog na pangungulila. Si G.N. Anderson ay hindi may sakit noong una siyang nagsimulang manatili sa kama buong araw. Hindi siya baldado noong huminto siyang dumalo sa kanyang mga pulong sa simbahan. Siya ay nangungulila. At sa paglipas ng panahon, ang pangungulilang iyon ay tumigas at naging depresyon, ninakaw ang kanyang enerhiya, ang kanyang kagustuhang kumilos, ang kanyang kakayahang lumaban sa mabagal na pagkabulok. Naging bilanggo siya sa loob ng sarili niyang tahanan, nakakulong sa mga pader na siya mismo ang nagtayo ng hindi man lang namamalayan. Ito ang brutal na katotohanan na walang nag-uusap. Ang pagpapabaya sa inyong mga intimong pangangailangan ay hindi lamang nagdudulot ng pangungulila. Ginagawa kayong vulnerable sa depresyon, sa kawalan ng pag-asa, sa mabagal at tahimik na pagkamatay ng diwa. Hindi kahinaan ang magnasa ng koneksyon. Hindi kahiya-hiya ang maghangad ng haplos. Ito ang pinakanatural at mahalagang bahagi ng pagiging tao. At ang pagpapanatili sa bahaging iyon ng inyong sarili ay mahalaga para manatiling buhay sa mental at emosyonal na aspeto.
Kung natatagpuan ninyo ang sarili na umiiwas, kung nararamdaman ninyo ang mga pader ng pangungulila na sumasara sa inyo, alamin na may paraan para makalabas. Ang pag-aalaga sa pangangailangan ng inyong katawan para sa koneksyon, kahit na pribado, kahit na sa maliliit at simpleng paraan, ay maaaring muling itayo ang mga tulay patungo sa inyong sarili sa saya sa buhay. Dahil kung sa tingin ninyo ay mapangwasak ang pangungulila, maghintay lang kayo hanggang matuklasan ninyo kung paano tahimik nasisirain ng pagpapabaya sa inyong intimong pangangailangan ang inyong puso. Hindi sa metaporikal na paraan, kundi pisikal na tuwirang magdadala sa inyo sa mga nakatagong panganib ng sakit sa puso at mga daluyan ng dugo. Mas mataas na panganib sa mga problema sa puso at mga daluyan ng dugo cardiovascular. Lagi kong maaalala si G. Reyes. Siya ay 71 taong gulang nang una siyang magpatingin sa akin, isang orgulyosong veterano na nakaligtas sa mas maraming paghihirap kaysa sa maiisip ng karamihan. Ngunit habang nakaupo sa tapat ko, umamin siya ng isang bagay na yumanig sa kanya ng husto. Sa kabila ng lahat ng kanyang lakas, sa kabila ng lahat ng kanyang disiplina, nararamdaman niyang humihina siya araw-araw, kapos na paghinga paninikip ng dibdib, pagkapagod na napakalalim na parang kumunoy. Hanggang sa makumpirma ng mga pagsusuri ang malubhang sakit sa puso at mga daluyan ng dugo, cardiovascular disease, saka lamang lubusang pumasok sa kanyang isipan ang bigat ng kanyang kondisyon. Ang pinakagulat sa kanya ay nang malaman niyang isa sa mga tahimik na nag-ambag sa kanyang mga problema sa puso ay isang bagay na matagal na niyang binaliwala, ang kanyang sariling intimong kalusugan. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman iisiping ikonekta ang kalusugang sexual sa kalusugan ng puso. Ngunit ang katotohanan ay kasing nakababahala at kasing hindi maikakaila. Ang malusog na sexual na stimulasyon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng sirkulasyon, pagkontrol sa presyon ng dugo, pagpapanatiling elastiko ng mga ugat arteries, at pag-iwas sa mapanganib na pag-ipon ng plaque. Sa bawat pagkakataong nararanasan ng katawan ang natural at malusog na pagpapalaya, nagtitrigger ito ng isang simponya ng mga biolohikal na tugon na nagpoprotekta sa puso at sistema ng mga daluyan ng dugo. Kapag ang natural na siklong iyon ay napabayaan, lalo na pagkatapos ng edad na isintang, ang mga kahihinatnan ay nagsisimulang magpatong-patong ng tahimik, mapanganib, at hindi na maibabalik. Naninigas ang mga daluyan ng dugo, tumataas ang presyo ng dugo, sumisirit ang mga palatandaan ng pamamaga. Ang puso na dating matatag ay nabibigatan ng tahimik na stress na hindi nito kayang labanan. Kung wala ang mga hormonal boost na nagmumula sa regular at malusog na intimasya, kabilang ang pangsariling kasiyahan, ang sistema ng puso at mga daluyan ng dugo ay nagsisimulang masira ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng karamihan. Palaging iniisip ni G. Reyes na ang pagbagal ay bahagi lamang ng pagtanda. Hindi niya namalayan na sa pagbaliwala sa isang pangunahing pangangailangan para sa haplos, para sa koneksyon, kahit na pribado, ay ginugutom niya ang kanyang puso ng isa sa pinakamahalagang depensa nito. Nang magsimula siyang makaranas ng mga sintomas,
Malalim na ang pinsala na nakatago sa likod ng maraming taon ng pagtanggi at katahimikan ng kultura tungkol sa mga pangangailangan ng tumatandang katawan. Ang sakit sa puso at mga daluyan ng dugo ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa mga senior. Mas marami itong kinikitil na buhay kaysa sa lahat ng uri ng kanser pinagsama-sama. At ang nakakatakot na bahagi ay madalas itong umuusad ng walang kahit isang malinaw na babala hanggang sa huli na ang lahat, isang atake sa puso, isang stroke, isang biglaang pagbagsak na walang nakakakita. Isang sandali ay ayos ka lang at sa susunod, tinatraydor ka ng iyong katawan sa pinakamalupit na paraan. Hindi kahinaan ang kilalanin ang patuloy na pangangailangan ng katawan para sa intimasya at stimulasyon. Ito ay kaligtasan. Ang malusog na sexual na pagpapahayag ay tumutulong na mapanatili ang daloy ng dugo, binabawasan ang mga stress hormone, pinapabuti ang tulog, at pinapanatili ang balanseng hormonal. Lahat ng ito ay direktang nagpapatibay sa puso laban sa sakit. Ang pagpapabaya sa mahalagang bahaging ito ng inyong kalusugan ay parang pagpayag na kumalat ang maliliit na bitak sa isang dam nang hindi ito kinukumpuni hanggang sa isang araw ay bigla na lang itong sumabog dahil sa presyon. Lumaban ng husto si G. Reyes pagkatapos ng kanyang diagnosis. Binago niya ang kanyang dieta, nag-ehersisyo, ng regular at dahan-dahang sinikap na ayusin ang pinsala. Ngunit madalas niyang sabihin sa akin, "Dok, sana may nagsabi sa akin ng mas maaga. Hinding-hindi ko sana pinabayaan ang sarili kong maglaho ng ganoon." Ang kanyang kwento ay isang makapangyarihang paalala na ang mga desisyong ginagawa ninyo ngayon kahit sa pinakatahimik at pinakapersonal na sulok ng inyong buhay ay malakas na umaalingaw-ngaw sa inyong kinabukasan. Ang inyong puso ay hindi immortal. Nangangailangan ito ng proteksyon, atensyon, at maging ng intimasya. Ang pagbalewala sa katotohanan ito ay hindi ito binubura. Tinitiyak lamang nito na isang araw ay magbabayad kayo ng halagang higit pa sa kahihiyan. Maaari kayong magbayad gamit ang inyong buhay. Dahil kung sa tingin ninyo ay sakit sa puso na ang sukdulang kahihinatnan, maghintay kayo hanggang malaman ninyo kung paano aagawin ng pagpapabaya sa inyong intimong pangangailangan ang isang bagay na mas mahalaga pa, ang inyong mismong pagkakakilanlan, ang inyong kumpiyansa at ang pakiramdam na tunay na buhay. Pagkawala ng kumpiyansa sa sariling sexualidad at pagkakakilanlan. Hinding-hindi ko malilimutan ang kwento ni G. Howard, isang marangal at masiglang lalaki sa kanyang maagang 70 taon. Namuhay siya ng lubos bumuo ng pamilya, nagsilbi sa kanyang komunidad, at dinala ang sarili ng may tahimik na dignidad na nagmumula lamang sa mga dekada ng tiyaga. Ngunit nang umupo siya sa tapat ko isang hapon, may bigat sa kanyang tindig na hindi ko maaaring balewalain. Yumuko siya, hininaan ang kanyang boses, at sinabi ang isang bagay na dumurog sa aking puso. Hindi ko na nararamdaman na ako'y isang ganap na tao pa. O mas malapit sa orihinal na I don't feel like a man anymore. Pakiramdam ko, hindi na ako tunay na lalaki. Ang ipinapahayag ni G. Howard ay hindi lamang tungkol sa intimasya. Ito ay tungkol sa isang bagay
na mas malalim pa ang pagguho ng pagpapahalaga sa sarili, ang pagkupas ng pagkakakilanlan, ang pagkaubos ng isang diwa na dating matapang at buhay. At nakalulungkot ang kanyang karanasan ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pagpapabaya sa inyong mga intimong pangangailangan habang kayo ay tumatanda ay higit pa sa pagpapahina ng inyong katawan. Inaatake nito ang inyong mismong pagkatao. Ang kumpiyansa sa sexualidad ay hindi tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa panloob na paniniwala na kayo ay mahalaga pa rin, may kakayahan pa ring magbigay at tumanggap ng pagmamahal, karapat-dapat pa rin sa koneksyon at kasiyahan. Kapag ang paniniwalang iyon ay nalalanta, naaapektuhan nito ang bawat aspeto ng inyong buhay. Nagiging mas mahirap magsalita, mas mahirap makisalamuha sa iba, mas mahirap ipagmalaki ang inyong katawan, inyong boses, inyong mismong pag-iral. Kapag ang mga nakatatanda ay huminto sa anumang anyo ng intimong pangangalaga sa sarili, dahil man sa takot, kahihiyan o maling impormasyon, hindi nila namamalayang nagpapadala sila ng mapanganib na mensahe sa kanilang sarili na hindi na sila karapat-dapat sa kasiyahan, sa haplos, sa pagtingin bilang isang ganap na tao. Sa paglipas ng panahon, ang mensaheng iyon ay tumatagos, binabago ang paraan ng kanilang paglakad, paraan ng kanilang pagsasalita, paraan ng kanilang pagtingin sa mundo. Nagsisimula silang umiwas sa mismong buhay. Sinabi sa akin ni G. Howard na huminto na siyang tumingin sa salamin. Huminto na siyang magbihis ng maayos para sa mga hapunan kasama ang mga kaibigan. Umatras siya sa mga dating libangan na dati niyang mahal, hindi dahil pisikal siyang hindi na kaya, kundi dahil hindi na siya naniniwalang kabilang siya sa mga lugar na puno ng tawanan, koneksyon at buhay. Naging multo siya ng kanyang sarili. Buhay, ngunit hindi tunay na buhay. Ang malagim na katotohanan ay kapag nawala na ang kumpiyansa sa sexualidad, napakahirap na itong muling itayo. Hindi ito simpleng tungkol sa muling pagbuhay ng pagnanasa. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng isang pagkatao na tila gumuho. Nangangailangan ito ng tapang pasensya at pag-unawa na ang inyong halaga ay hindi kailanman nakatali sa inyong edad o sa inyong pisikal na kakayahan. Ito ay laging nakatali sa inyong kahandaang yakapin ang buhay ng lubos kabilang ang pinakaintimo at pribadong bahagi ng inyong sarili. Ang pagkakakilanlang sexual ay hindi binubura ng mga kulubot o puting buhok. Pinananatili itong buhay sa pamamagitan ng pagkilala, pagtanggap at pangangalaga. Kapag pinahintulutan ninyo ang inyong sarili ng dignidad ng kasiyahan ng koneksyon, kahit sa mga pribadong paraan, pinatitibay ninyo ang katotohanang narito pa kayo, karapat-dapat pa rin, masigla pa ring buhay. Ang pagbalewala sa pangangailangang iyon ay hindi ito pinapawi. Ibinabaon ito kasama ang mga bahagi ng inyong diwa na nagbibigay halaga sa buhay. Si G. Howard ay kalaunang nakahanap ng daan pabalik dahan-dahan sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, sa pamamagitan ng muling pag-angkin sa mga sandali ng paggalang sa sarili at saya. Muli niyang itinayo ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit madalas niyang sabihin na sana'y hindi niya ito hinayaang lumayo ng husto, sana'y hindi niya pinahintulutang lumalim ng husto ang katahimikan sa kanyang puso.
Ang pagkawala ng inyong kumpiyansa sa sexualidad ay hindi lamang tungkol sa pagsuko sa isang bahagi ng buhay. Ito ay tungkol sa pagsuko ng inyong koneksyon sa sigla sa pag-asa sa inyong sarili. At habang mas matagal kayong naghihintay, mas nagiging mahirap ang pag-akyat pabalik. Dahil kung sa tingin ninyo ay nakakadurog ng puso ang pagkawala ng inyong pagkakakilanlan, maghintay kayo hanggang malaman ninyo kung paano ang kabiguang kumilos ngayon ay maaaring magdulot sa inyo ng pagkawala hindi lamang ng inyong lakas, inyong puso o inyong isip, kundi ng inyong mismong kakayahang mamuhay ng malaya at nagsasarili sa mga darating na taon. Konklusyon, ang pagpapasya ay nasa inyo pa rin. Sa ngayon nakita na ninyo ang mga nakatagong panganib na nailantad ang mabagal at tahimik na mga paraan kung paano maaaring magsimulang gumuho ang inyong katawan at diwa kung babalewalain ninyo ang isa sa pinakanatural at mahalagang bahagi ng pagiging tao. Pabilis na pagkawala ng kalamnan, mapanganib na pagkahulog, kumukupas na alaala, mga gabing walang tulog, dumudurog na pangungulila, isang pumapalyang puso, isang naglalahong pagkakakilanlan. Hindi ito malayong mga banta na dapat ipag-alala ng iba. Ito ay tunay at agarang mga panganib na maaaring tahimik na umuugat sa loob ninyo ngayon nang hindi ninyo namamalayan. Napakaraming senior ang naniniwala na ang intimasya, haplos at pangangalaga sa sarili ay para lamang sa mga bata na ang mga pangangailangang ito ay dapat nang malanta kasabay ng edad. Ngunit ang katotohanan ay malayong malayo rito. Ang inyong katawan ay nananabik pa rin sa koneksyon, ang inyong isip ay nangangailangan pa rin ng estimulasyon, ang inyong diwa ay naghahangad pa rin ng pagpapatunay na narito kayo, buhay kayo, mahalaga pa rin kayo. Ang pagpapabaya sa inyong mga intimong pangangailangan ay hindi lamang isang emosyonal na kawalan. Ito ay isang pisikal, kognitibo at maging eksistensyal na panganib na maaaring sumira sa mismong pundasyon ng inyong kalusugan at kaligayahan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pananatiling matatag sa paglipas ng mga taon o dahan-dahang pagbagsak sa kahinaan at kawalan ng pag-asa. Ang magandang balita ay mayroon pa kayong pagpipilian, isang simple at pribadong pagpapasya. Maaari ninyong parangalan ang mga pangangailangan ng inyong katawan, anuman ang inyong edad. Maaari ninyong bawiin ang inyong lakas, kalusugan, ng inyong puso, linaw, ng inyong isip, tibay, ng inyong emosyon, at ang inyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtangging hayaan ang kahihiyan o takot na alisin ang nagpapaging ganap sa inyong pagkatao. Hindi ito na nangangailangan ng kabayanihang pagsisikap. Hindi ito nangangailangan ng pahintulot ng iba. Nangangailangan lamang ito ng desisyon na alagaan ang inyong sarili ng lubusan na pabusugin ang bawat bahagi ninyo kabilang ang mga bahaging madalas ipinapayo ng lipunan na inyong kalimutan. Hindi kayo isang relikya. Hindi kayo invisible. Kayo ay isang buhay, humihinga at makapangyarihang kaluluwa na may katawang nararapat pa ring bigyan ng atensyon, pagmamahal at pangangalaga. Tumatakbo ang oras, ngunit hindi pa huli ang lahat. Maaari pa ninyong protektahan ang inyong mga kalamnan, maaari pa ninyong patalasin ang inyong isip
maaari pa ninyong pangalagaan ang inyong puso. Maaari pa kayong matulog ng mahimbing tumawa, ng malaya, at mahalin muli ang inyong buhay simula sa simpleng pagkilos ng muling pagkonekta sa inyong pinakanatural na mga instinct. Ang inyong kinabukasan ay hindi kailangang maging isang kwento ng paghina. Maaari itong maging isang kwento ng katatagan ng dignidad ng kagalakan. Ang pagpapasya ay nasa inyo. At ngayon, ang perpektong araw para magsimula. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa aking maraming taon sa medisina ay ito: ang inyong kalusugan at kaligayahan sa inyong mga huling taon ay hindi lamang isang usapin ng pagkakataon, kundi isang direktang salamin ng mga desisyong ginagawa ninyo para parangalan ang bawat aspeto ng inyong kapakanan, kabilang ang mga pinakapribado at personal. Huwag hayaang ang mga makalumang paniwala o walang basehang kahihiyan ang magdikta sa kalidad ng inyong buhay. Nasa inyo ang kapangyarihang alagaan ang inyong sigla. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali para pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa talakayang ito na plano ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento ng isa. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Malaki ang halaga ng inyong feedback sa amin. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang sa impormasyong ito, at mag-subscribe sa channel para sa higit pang nilalamang tulad nito na idinisenyo para protektahan ang inyong lakas, sigla at kasarinlan. Salamat sa panonood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.